kapangyarihan sa lahat. O mahal na Panginoon, kami nagpapasalamat dakilang Diyos sa umagang ito, mahal na Panginoon. Taglay o Diyos ng iyong mga anak, mamabanal, ang gising na diwa, mahal na Panginoon o Diyos, hallelujah, Lord God, upang aming pakinggan ang iyong mga buhay at makapangyarihan salita o Diyos. Ngunit bagong lahat ng mga banal, sa paunat panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. O Diyos, wala pong karapat dapat sa amin ni isa na mabanal. Sapagkat ikay napakabanal, napakadakil at sagrado. O Diyos, lumalapit kami sa iyo, Ama. Nagpapakumbaba, mahal na Panginoon o Diyos, hallelujah. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala at pagkakamali. Linisin mo kami, Amang Banal o Diyos. At sa mga sandaling ito, samahan mo kami, Amang Banal o Diyos, iyong langisan ng mga silata, Amang Banal. Hallelujah, bigyan mo ng pananampalataya at pangunawa. Ang iyong mga anak, mahal na Panginoon o Diyos, tulungan mo kami, mahal na Panginoon. Anoint thy word, O God. In the name of Jesus, hallelujah. We bind the power of darkness right now. In Jesus' name. Unbelief and doubt, cast out in Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord, may mahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you po mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Praise God, hallelujah. Mga minamahal, tayo po ay maghanda mga kapatid sa ating Bible study sa umagang ito. Sana po ay huwag niyo akong tulugan. Amen. Salamat sa ating dakilang Diyos sapagkat napakarami po ninyo ngayong overnight. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, praise God, hallelujah. At pinadala ko yun natin dakilang Diyos mga kapatid sa umagang ito. At bago lahat mga mahal, ang pinakamataas pong papuri, luwalhati, pagdakil at pagsamba ay natatangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga mahal. And I give the whole honor, respect po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ang kanilang blessed teaching, mga mahal, and preaching, mga kapatid, na siyang nagpabago ng ating mga buhay. Amen. Nagpala sa atin. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanilang buhay. At ganoon din po, nais kong magpaabot ng pagbati rin po sa kanilang minamahal na mga anak, mga apo, mga manugang, the whole Almeida family. Praise God, hallelujah. At mga mahal sa inyong lahat, mga kapatid ko sa dakong ito, at sa lahat po ng aking mga kasama, sa lahat po ng ating mga viewers, mga mahal, here and abroad, mga kapatid, purihin ang ating mahal na Panginoon. Buksan natin ating mga Biblia. Mga mahal, dito po sa aklat ng 1 Samuel chapter 25, verse 3 to 5. Mga mahal. 1 Samuel chapter 25, verse 3 to 5. Now the name of the man was Nabal, and the name of his wife Abigail, and she was a woman of good understanding and of a beautiful countenance, but the man was careless and evil in his doing, and he was of the house of Caleb. And David heard in the wilderness that Nabal did shear his sheep. And David sent out 10 young men, and David said unto the young men, Get you up to Carmel, and go to Nabal, and greet him in my name. Amen. Tagalog mo mahal? Dito po sa aklat ng unang Samuel, Kapitulo 25, versikulo 3 hanggang 5. Ang pangalan nga ng lalaki ay Nabal, at ang pangalan ng kanyang asawa ay Abigail, at ang babae ay matalino, at may magandang pagmumukha. Ngunit ang lalaki ay masungit at masama sa kaniyang mga gawa, at siya ay supling sa sambayanan ni Caleb. At narinig ni David sa ilang na ginugupitan ni Nabal ang balahibo ang kaniyang tupa. At nagsugo si David ng 10 bataan, at sinabi ni David sa mga bataan, Umahon kayo sa Carmelo, at kayo'y pumaroon kay Nabal, at batiin ninyo siya sa aking pangalan. Amen. Dakilang Diyos ang magpala ng kanyang mga salita, mga minamahal. Pamagatan po natin ang ating pong paksa sa umagang ito, mga kapatid. Abigail, the woman who married the wrong man. Abigail, the woman who married the wrong man. Ang babaeng nagpakasal sa maling lalaki. Gising po ba kayo? Mga dalaga, gising po ba kayo? Amen? Mga binata, magsabing amen? May mahal, ang paksang ito mga kapatid ay para sa lahat ng mag-asawa. At para sa mga nais mag-asawa. At sa mga malulungkot sa pag-aasawa. Amen? Praise the Lord.
Sa simula ng ating pag-aaral, mga inmahal, alam po ninyo mga kapatid, napakahalaga nito. Sapagkat hindi natin na-overlook natin, mga inmahal, minsan napakainit natin sa ating dakilang Diyos na buhay, mga kapatid, pero meron pala tayong nakaligtaan. May mga pangyayari sa ibang outreach natin, mga inmahal, na nagsasamang hindi kasal, mga kapatid. Kaya nagkaroon tayo ng mass wedding doon sa dako ng Pampanga noong araw. Mga inmahal, sapagkat napaka-importante niyan dahil yung rapture yung ating inaasahan. Amen? Mga inmahal. So, God is bringing you a partner to bless your life, mga kapatid. Ang dakilang Diyos po ang nagbibigay ng partner, mga inmahal. Hindi tayo ang nagde-decide, ang dakilang Diyos. Lahat magsabing amen. Say amen. Ano ba yung marriage, mga inmahal? What is marriage? Sa family code po natin, Article 1, mga inmahal, ganitong sinasabi. Marriage is a special contract of permanent union between a man and a woman entered in accordance with law for the establishment of conjugal and family life. Yan po, mga inmahal, ang marriage. A man and a woman get married, they become one, mga kapatid. Yan ang marriage. So, si Abigail, mga minamahal, she's a beautiful and gracious, sabi ng ating nabasa, beautiful and gracious woman who married Nabal, whose name means full. Si Nabal, mga minamahal, siya po ay evil man or full man, mga minamahal. Isang taong mayaman, pero isang taong matigas ang ulo, arugante, isang taong makasarili, isang taong puno ng puot ang puso, isang taong sakim, at isang taong lasenggo. Yan po si Nabal, mga minamahal ko. Sabi nung nabasa natin kanina sa Tagalog, ang pangalan nga ng lalaki Nabal at ang pangalan ng kanyang asawa ay Abigail at ang babae matalino at may magandang pagmumukha, ngunit ang lalaki masungit at masama sa kanyang mga gawa. At siya'y supling sa sambahayan ni Caleb. At narinig ni David sa ilang na ginugupitan ni Nabal ng balahibo ang kanyang tupa. At nagsugo si David ng 10 bataan at sinabi ni David sa mga bataan, umahon kayo sa Carmelo at kayo'y pumaroon kay Nabal at batiin niyo siya sa aking pangalan. Ang kasal, mga minamahal ko, ito po'y binabasbasan sa langit. Binabasbasan ng langit. Binabasbasan ito ng ating dakilang Diyos na buhay. Alam nyo, napakadali pong magpakasal, mga mahal. Napakadali pong mag-asawa. Pero yung maayos at pinagpalang pamilya, yan po ay nagmumula sa basbas ng ating dakilang Diyos. Lahat magsabing amen? Nakakita na ba kayong mga minamahal ng mag-asawa, isang napakaganda at napakabait na babae, mga mahal, ang kanyang napangasawa ay katulad ni Nabal, katulad po ni Nabal, arrogant and empty-headed. Empty-headed sa spiritual. Walang paglilingkod sa dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Praise the Lord. Kung magtatanong tayo mga minamahal ngayon, bakit si Abigail ay pumayag na mapangasawa si Nabal? Bakit si Abigail ay pumayag na mapangasawa si Nabal na hindi niya kaisa sa pananampalataya? Mga minamahal, sa Old Testament, yung mga dalaga noon, hindi sila ang nasusunod pagdating sa kanilang pag-aasawa, kundi yung mga magulang. Most marriage sa panahon po ng Old Testament, parents po ang nag-a-arrange, mga minamahal, kung paanong paraan sila mag-aasawa at kanino sila dapat mag-asawa. Kaya yun po siguro, mga kapatid, yung nagaya ng mga magulang natin ngayon, nung unang panahon. At ang parents' choice, mga minamahal, sa ating panahon ngayon, mga kapatid, kahit hindi gusto ng dalaga yung lalaki, mga minamahal, basta mayaman, basta may bahay, may kotse, maraming pera, ipapakasal, kahit ayaw ng dalaga, ang katwiran ng magulang, anak, mapag-aaralan mo rin yan. Matututunan mo rin siyang mahalin. Yan ang kanilang sinasabi, mga mahal, nung mga panahon, mga kapatid ng ating mga magulang. Yun po yung nangyari kay Abigail. It was a bad and sad, painful
marriage for Abigail, mga minamahal. Sa simula po ng kanilang pagsasama, naroon po yung maligaya sila, kaligayahan sa mga minamahal ang nadarama nila, palaging celebration, palaging kainan, saganang pagkain, mga minamahal. Yan po yung kanilang nararanasan ng unang panahon na kanilang bagong pang-asawa, mga kapatid ko. Pero, mga kapatid, pakinggan po ninyo. Biglang-bigla, pinatay ng dakilang Diyos si Nabal sa panahon ng kanyang pagpapakasaya. Pinatay ng dakilang Diyos si Nabal nang walang sakit. Pakinggan niyo mga inumahal. Si Nabal, meron siyang 3,000 ships na inaalagaan. Si David po ay meron siyang 600 soldiers following him. Matitipunong mandirigma, mga minamahal. At sabi po ng 1 Samuel chapter 25, verse 5 to 7, nagsugo si Nabal ng 10 bataan at sinabi ni David sa mga bataan, umahon kayo sa Carmelo at kayo pumaroon kay Nabal at batiin niyo siya sa aking pangalan. Verse 6, at ganito ang sasabihin niyo sa kanya na nabubuhay na maginhawat kapayapaan nawang sumaiyo at kapayapaan nawang sumaiyong sambahayan at kapayapaan nawang sumalahat ng iyong tinatangkilik. Verse 7, at ngayon aking narinig na ikaw ay nagpapagupit ng balahibo ng tupa, ang iyong mga pastor nga ay nasa sa amin at hindi namin inano sila o nagkulang man ng anumang bagay sa kanilang buong panahon na kanilang kinaroroon sa Carmelo. So naging mabuti po, mga kapatid, at mabait po si David doon po sa mga tauhan ni Nabal. Pinakitaan po ng kabutihan ni David si Nabal, mga mahal. Pero sa pagdating po sa verse 10 and 11, sinagot ni Nabal ang mga lingkod ni David at nagsabi, sino si David? At sino ang mga anak ni Isai? Maraming mga bataan ngayon sa mga araw na ito na nagsisilayas bawat isa sa kanyang Panginoon. Akin nga bang kukunin ang aking tinapay at ang aking tubig at ang aking hayop na aking pinatay dahil sa aking mga manggugupit at aking ibibigay sa mga tao na hindi ko kilala kung taga saan? Alam niyo, napakasama ng ugali ni Nabal. Pinakitaan ng mabuti yung mga tauhan ni Nabal, mga mahal, inalagaan ni David, pinakain ni David, kinupkup, inalagaan, mga mahal. Pero ang sinukli niya ay kasamaan. Ang sinukli po, mga mahal, ni Nabal sa kabutihan ni David ay masamang pag-uugali. Sa galit po ni David, 1 Samuel chapter 25, verse 13 to 16, mga mahal, basahin natin. 1 Samuel chapter 25, verse 13 to 16. Sa aklat ng unang Samuel, kapitulo 25, versikulo 13 hanggang 16. At sinabi ni David sa kanyang mga lalaki, ibigkis ng bawat isa sa inyo ang kanyang tabak, at nagbigkis ang bawat isa sa kanyang tabak, at si David ay nagbigkis din ng kanyang tabak, at ang pumahon sa sumunod kay David ay may 400 lalaki, at naiwan ang 200 ng daladalahan. Ngunit sinasaysay ng isa sa mga bataan kay David, sa Abigail, na asawa ni Nabal, na sinasabi, narito si David ay nagsugo ng masugo mula sa ilang upang bumati sa ating Panginoon at kanyang tinanggihan. Ngunit ang mga lalaki ay napakabuti sa amin at hindi kami sinaktan o nagkulang man ng anuman sa bagay habang kami ay nagsama sa kanila nang kami ay nasa mga parang. Sila ay naging kuta sa amin sa gabi at gayon din sa araw sa buong panahon, aming kinaroon sa kanila sa pag-alaga ng mga tupa. Lahat po magsabing praise the Lord, mga mahal. Sabi ni David, mga kapatid, before the sunset today, I'm gonna kill Nabal and all the members of his family. I'm gonna wipe his name of the face of the earth. Matapang po si David. Nang mabalitaan po, mga mahal, ni Abigail ang galit ni David, nagmarcha po yung mga bataan ni Abigail. Dala po yung napakaraming mga kaloob, mga mahal, mga pagkain, mga kapatid, mga prutas. Sinalubong niya si David para pawiin yung galit sa puso ni David. Kilala po ni Abigail si David, mga mahal. Masama kung magalit si David, mga kapatid.
Siya po yung pumatay sa higanteng si Goliath. At nung makita niya, mga mahal, si David, nakaharap niya, nagpatira pa, mga mahal, si Abigail sa harap ni David. Sabi ng verse 24, nagpatira pa siya sa kanyang paa at nagsabi, mapasa akin, Panginoon ko, mapasa akin ang kasamaan, sinasamo ko sa iyo, na yung pagsalitain ang iyong lingkod sa iyong mga pakinig at iyong dinggin ang mga salita ng iyong lingkod. Isinasamo ko sa iyo na ang aking Panginoon ay huwag makitungo sa lalaking ito na hamak. Tinutukoy niya ron, mga mahal, yung kanyang asawa, mga kapatid, si Nabal. Isang hamak sa makatibagay kay Nabal sapagkat kung ano ang kanyang pangalan ay gayon siya. Nabal ang kanyang pangalan at ang kamangmangan ay sumasa kanya. Ngunit akong iyong lingkod, hindi nakakita sa mga bataan ng aking Panginoon na iyong sinugo, mga kapatid ko. Tinawag po ni Abigail na Belial, si Nabal. Anong ibig sabihin ng Belial? Belial means Satan. Napaka-soft ng word, mga mahal, ni Abigail. Napaka-malumanay ng kanyang salita kay David, mga minamahal. Yun po yung pumawi sa galit ni David. Sabi nga ng Proverbs chapter 15 verse 1, ang malubay na sagot ay nakapapawi ng puot, ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Mga minamahal, napawi yung galit ni David sa malumanay na salita ni Abigail. Lahat magsabing praise the Lord. Tuloy natin, minamahal, 32 to 35. Sinabi ni David kay Abigail, purihin nawa ang Panginoon ng Diyos ng Israel na nagsugo sa iyo sa araw na ito upang salubungin ako, at purihin nawa ang iyong kabaitan at pagpalain ka na pumigil sa akin sa araw na ito sa pagbububo ng dugo at sa paghihiganti ng aking sariling kamay, sapagkat tunay buhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel na siyang pumigil sa akin sa pagsakit sa iyo. Kundi ka nagmadali at pumaritong sumalubong sa akin, tunay na walang malalabi kay Nabal sa pagbubukang liwayway kahit isang batang lalaki. Sa gayoy tinanggap ni David sa kanyang kamay ang dinala niya sa kanya at sinabi niya sa kanya, umahon kang payapa na umuwi sa iyong bahay. Tingnan mo, aking dininig ang iyong tinig at aking tinanggap ang iyong pagkatao. Ito na po. Pagkatapos, mga minamahal, na mawala yung galit ni David, si Nabal walang sakit. Nanigas yung kanyang buong katawan at namatay po siya. Sa 1 Samuel chapter 25 verse 36 to 37, at naparoon si Abigail kay Nabal at narito siya'y gumawa ng isang kasayahan sa kanyang bahay na gaya ng pagsasaya ng isang hari, at ang puso ni Nabal ay nagalak sa kanyang loob sapagkat siya'y lubhang nalango. Kaya't siya'y hindi nagsaysay sa kanya ng anuman, munti o malaki, hanggang sa pagbuwakang liwayway. May dalang balita, may man si Abigail. Pero nakita niya si Nabal, mga kapatid ko, may party, may selebrasyon, at nagpakalango siya, may mahal, nagpakalasing siya. Hinintay muna ni Abigail, mga minamahal, na matulog si Nabal at magising bago niya ikwento, mga kapatid ko. At sabi rito, mga minamahal, nangyari sa kinaumagahan nang ang alak ay mapawi kay Nabal na sinaysay ng asawa niya sa kanya ang mga bagay na ito at nagkasakit siya sa puso. Nagkasakit pala sa pusong bigla, mga minamahal. Malusog na malusog, nung siya po'y nakarinig, mga minamahal, nung balita kay Abigail, biglang tinamaan ang puso. At siya naging parang isang bato. Ora mismo, nanigas ang katawan ni Nabal, nabuwal at namatay. May espiritu ng Diyos si Abigail. Si Nabal ay walang espiritu ng Diyos. So iniligtas ng dakilang Diyos si Abigail sa taong walang espiritu ng Diyos. Lahat magsabing praise the Lord. And few days later, binigay ng dakilang Diyos si Abigail kay David para maging asawa. Imagine, mga inmahal, sabi ng Bible, and David took Abigail to be his wife. David married Abigail. Nanggaling si Abigail sa taong si Nabal, a fool, arrogant, and drunkard man, binigay siya ng dakilang Diyos kay David. Mga minamahal, para maging queen of Israel, living in the royal palace. Pinagpala po si Abigail dahil humble na babae siya. Peacemaker siya. Mga minamahal. Pinatay ng dakilang Diyos
yung asawa ni Abigail, mga kapatid, na walang espiritu ng Diyos, at si Abigail ay binigay ng mahal na Panginoon kay King David, ginawang reyna ng dakilang Diyos. Pwede ba nating palakpakan ng mahal na Panginoon? Grabe ang gandang kwento, mga minamahal. Ngayon, mga kapatid, sa atin naman, kung may boyfriend ka, kung may girlfriend ka, o kung may live-in partner ka, mga mahal, hindi kayo kasal. Kahit ikakasal na kayo bukas, kung alam mong hindi siya kalooban ng dakilang Diyos para sa iyo. Katulad ni Nabal, a fool, arrogant, and drunkard, mga minamahal, hiwalayan mo. Iwanan mo ngayon na, mga kapatid, bago maging huli ang lahat. Amen? Alam niyo, marami akong nasaksihan, mga minamahal, sa ating church. Sabi ko nga, mga minamahal, sa aking kasama, mga kapatid, kahabagan ng mahal ng Panginoon, ako'y nangaral ng Ebanghelyo, 23 years old pa lang, mga minamahal. Ngayon ay hindi ko nasasabihin yung edad ko, mga kapatid. Marami akong nasaksihan, mga minamahal, sa church na ito. Sila po ay nagsipag-asawa ng unbeliever. Nung nanliligaw pa lang, mga minamahal, yung guy, nanliligaw pa lang, mga kapatid, yung lalaki, napakabait, napakaamo, dumadalo sa ating gawain, nagpabaptize pa, mga minamahal. Gising pa po ba kayo? Nung makita nung sister, mga minamahal, uy, nagpabaptize, praise the Lord, naging bunga ko, tagumpay, tinugo ng panalangin ko. After magpabaptize, mga minamahal, nagpakasal sila. After makasal, eto na. Hinadlangan na siya sa pagdalo. Hindi pala totoo at seryoso sa atin yung guy, mga mahal. Sister lang pala ang target. Nang makuha yung sister, mga minamahal, lumabas yung tunay na pagkatao, mga kapatid ko. Pinakita lang palang kunwari nagpabaptize. Ngayon, mga minamahal, kapag nagpupumili siyang dumalo, sinasaktan siya nung kanyang mister. Hanggang sa mawala siya sa Diyos. Sayang ang kaligtasan, mga mahal. Minsan, nasalubong ko sa isang supermarket, mga kapatid. Hiyang-hiya na siya. Sanlibutan na po yung kanyang ayos. Mga minamahal, dating choir member yon, dating anointed. Kapag umawit sila sa choir, may mahal talagang ina-anoint ng mahal na Panginoon, mga kapatid. Pero hindi siya nagbantay. Mga minamahal, nawala siya sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko. At hindi na siya makatingin ng diretso, mga kapatid. Nahihiya na siya. Kapag sumasamba siya, may mahal, sinasaktan siya ng asawa niya. Meron pang isa, mga kapatid, brother naman ito. Itong brother na ito, nag-self-suspension. Ayun, mahal, bumaba sa choir, at ang katwiran, mga kapatid, sabi niya, Kuya, kasi may liligawan ako eh. Bakit? Opo, Kuya eh. Kaya bababa na po ako sa choir, hindi na po ako magpapagamit. Sabi, teka muna, baka pagod ka lang. Hindi mo naintindihan gaano kahalaga yung sinasabi mo. Pinapili ko siya. Babae o pagpapagamit sa choir? Sister po. Huminga ka nga muna ng malalim. Baka pagod ka lang. O puyat ka kaya. Baka wala kang pera. Pagpapagamit o sister, binaligtad ko na. Sister pa rin. O nasa iyo na yan. Okay. Babay na, wala akong magagawa. Pinili mo yan. Nung umalis, mga minamahal, at pinili, mga kapatid ko, yung sister, bandang huli, nandun na lang sa sulok ng church, mga minamahal, nakatingin doon sa bintana, sa labas ng chapel, at nakadungaw sa bintana, mga minamahal, tinitingnan niyo mga dati niyang mga kasamang mga choir members na pinagpala na ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, umaawit sa dakilang Diyos natin, sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Mga mahal, kapag nakita niyang ina-anoint, mga kapatid ng dakilang Diyos, yung mga choir members, mga mahal, umiiyak siya.
talagang siya po ay hinayang na hinayang mga minamahal. Pinagpalit niya yung pagpapagamit niya sa mahal na Panginoon dahil lang po, mga minamahal, sa kanyang nararamdaman sa kanyang puso. Hanggang sa mawala siya sa mahal na Panginoon. Eh sinabi ko sa inyo kanina, God is bringing you a partner to bless your life. Amen. Matuto tayong maghintay. Amen. Praise the Lord. May mga nakita ako, pinilit nila yung gusto nila, mapangasawa ay unbeliever, may mahal. Alam niyo mga kapatid, ang mangyayari kapag ganun ano yun kawalan ng pagsunod sa mahal na Panginoon. Puputulin ng dakilang Diyos yung blessing niya para sa iyo. Kapag nag-asawa ka ng unbeliever, puputulin ng dakilang Diyos yung blessing niya sa iyo. At unang puputulin ng dakilang Diyos, mahal, mawawalan ka ng gana sa spiritual. Sa pagdalo, sa pagsamba. Mahal, 1 in a million, mga kapatid. Kapag nag-asawa ka, mahal, ng unbeliever, nadala mo sa gawain, mahal, at siya'y talagang nagpakumbaba, at siya'y naglingkod, mahal ng husto. Mga kapatid. Pero huwag mong ibase doon. 1 in a million lang eh. Amen ba? Praise the Lord, mahal. Kaya, maging yung prayer natin, mahal, mahadlangan na, mga kapatid. Bakit? Kasi, sabi ng 2 Corinthians chapter 6, verse 14 to 18, sabi muna ng 14, mahal sa English, be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? Tingnan niyo po. Maliwanag, mga inamahal, na iniutos ng banal na kasulatan, huwag mag-asawa ang mga believers sa mga unbelievers. Utos yan. Pag hindi natin sinunod yan, sabi ng Deuteronomy chapter 11, verse 26 hanggang 28, mga inamahal, blessing if you obey, and curse if you disobey. Amen. Kung susuwayin natin, may mahal, curse daw, mga kapatid. Kaya, conclusion ko, may mahal, kapag ka nag-asawa ka ng believer, mga kapatid ko, putulin ng Diyos ang pagpapala sa iyo. Biblical po yan. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Basahin natin sa Tagalog, mga mahal. 2 Corinthians chapter 6, verse 14 hanggang 18. Dito po sa aklat ng ikalawang mga taga-Korinto, Kapitulo 6, versikulo 14 hanggang 18. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisipalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ang katuwiran at kalikuan, o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman, at anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial, o anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya, at anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila, at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi. At kayo'y aking tatanggapin. Yes. At ako sa iyo'y magiging ama, at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae. Sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Amen. Lahat po magsabing praise the Lord, mga minamahal. Kaya ang pag-aasawa, mga kapatid, hindi po padalos-dalos na desisyon. Amen. Mga kabataan, mga dalagat, mga binata, mga minamahal, pakinggan po ninyo, mga kapatid. Sinabi ng banal na kasulatan, huwag tayong makipamatok, mga minamahal, sa mga unbeliever. Pinagbabawal talaga ng dakilang Diyos, mga minamahal yan. No? Mga kapatid ko. Kaya ang pag-aasawa po, hindi padalos-dalos na desisyon. Hindi ka dapat manalig sa tibok ng puso. Lahat magsabing amen. Huwag kang manalig sa tibok ng puso. Dapat may approval ang Diyos. Tingnan niyo ang Jeremiah chapter 17 verse 9. Habang inianda sa Tagalog, minamahal, sabi rito, the heart is deceitful above all things and desperately wicked.
who can know it. Tagalog, may mahal. Jeremiah chapter 17, verse 9. Sa aklatang Jeremias, Kapitulo 17, versikulo 9, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makakaalam? Amen. Amen? Eh kaya hindi totoo yung Cupido. Tatamaan yung puso ko ni Cupido. Naku, nainlove ako. Mga minamahal, huwag padalos-dalos. Hinay-hinay lang. Mag-pray muna. Amen ba? Praise the Lord. Kaya bago tayo magpadalos-dalos, bago tayo magdesisyon sa pag-aasawa, alamin natin muna ito. Alamin muna natin ito. May kaakibat na hirap at sakripisyo pag nagpamilya ka na. Ang pag-aasawa hindi puro kilig. Gising ba kayo? Ang pag-aasawa hindi puro kilig. May kaakibat itong hirap at sakripisyo, mo mahal. Meron tayong 7 common marriage problem. 7 common marriage problems, mo mahal. Minsan, mga kapatid, hindi alam ng mga kabataan ito, bigla na lang papasok sa pag-aasawa. Pagdating po sa, nandun na mga mahal, wala na, malulungkutin na. Wala na, natrap na eh. Ito, 7 common problems, marriage problems. Number 1, different life stages. Magkaiba kayo ng gusto sa buhay. Magkaiba kayo ng hilig. Magkaiba kayo ng estado. Magkaiba kayo ng kultura. Ayun, mahal. Ayan. Number 2, lack of communication. Dahil sa pride, hindi nagkikibuan mga minamahal. Minsan, nagsasawa na mga kapatid ko sa pakikisama. Pangalawa yan. Pangatlo po, jealousy. Selos. Maraming nawawasak na pamilya sa selos. Mga mahal. Disrespecting boundaries. Hindi paggalang sa hangganan ng bawat isa, mga kapatid ko. Yan. Parenting differences. Pagkakaiba ng mga magulang, mga kapatid. May mga magulang, mga minamahal na nagpapataasan, mga kapatid ko. At panghuli po, money problem. Dahil sa pera. Yan ang sumisira sa pamilya, mga minamahal. Oh, dapat malaman po natin yan, mga kapatid ko. Amen. So mga kapatid, dapat dito mo nating malaman, good marriages are not built on emotion. Hindi gaya-gaya. Pag kinasal, mga minamahal, yung kasama mo, kinasal yung iba, mga kapatid, nagdamit ng trahe de boda, mga minamahal, gagaya ka na, mga kapatid. Hindi ganon. Good marriages are not built on intellectual. Hindi lang isip ang sinusunod. Lahat magsabing amen. Hindi lang isip ang sinusunod, yung leading ng mahal na Panginoon na sinusunod, mga mahal. Gusto natin ng langit? Gusto natin ng kaligtasan, mga mahal? Sumunod tayo sa Bible, huwag sa ating nararamdaman. Amen po ba? Good marriages are not built on sexual attraction. Nakikinig ba kayo? Hindi dahil nakakita ka lang ng maganda, nakakita ka lang ng sexy, mag-aasawa ka na. Ayun, mahal. Hindi ganon. Good marriages are built on the principles found in the Word of God, mga kapatid. Dapat nakabase po sa salita ng Diyos. Kaya nga, may mga nagpapakounsel minsan, mga minamahal. Kalooban po ba ito ng mahal na Panginoon? Amen. Sasagutin niya ng Biblia, hindi po manggagaling sa sariling mga ngaral. Ibibigay yung mga talata sa Biblia, mga minamahal, na alam natin ay tama ba o mali. Amen ba? Praise the Lord. Mga minamahal, napakahalaga nito. Sa lahat naman ng mga singles, brothers, mga minamahal, ito ang hanapin yung magiging kasama sa buhay. Sa takdang panahon, huwag pangunahan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Ito po ang hanapin natin, Proverb 19:14. Proverb chapter 19, verse 14. Dito po sa Aklatang mga Kawikaan, Kapitulo 19, versikulo 14. Bahay at mga kayamanan
ay minamana sa mga magulang. Ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Amen. Ang mabait na asawa ay galing sa mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, mga mahal. Proverb 31 verse 30, mga kapatid. Favor is deceitful rather, and beauty is vain, but a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 31, versikulo 30, ang lingap ay magdaraya, at ang kagandahan ng walang kabuluhan. Ngunit ang babae na natatakot sa Panginoon ay siya'y pupurihin. Amen. Praise the Lord. Ang kagandahan ay walang kwenta daw yan, Wayne Mahal. Ang mahalaga ay babaeng may takot sa ating mahal na Panginoon. At siya'y pupurihin. Amen ba? Praise the Lord. Pag nakakita ka, Wayne Mahal, ang kinis ng kutis niya, mga kapatid, huwag kang mag-alala, kukulubot din yan. Pag nakakita ka na ang ganda ng buhok, mga mahal, huwag kang mag-alala, puputi din yan. Ang ganda ng ngiti, malalagas din yan. Amen po? So, dapat malaman natin yon. Amen? Balbon. Nako, makakalbo din yan. Mga mahal. Para lang tayong halaman, sa umaga, sariwa, pagdating sa hapon, lantana. Ganun lang ang buhay natin. Amen ba? Ngayon, mga mahal, macho, mga kapatid ko. Macho nga, mga mahal, ang ganda ng katawan, wala namang espiritu ng Diyos. Ang ganda ng katawan, mga minamahal, mabisyo naman, sigarilyo, alak naman, mga mahal. Amen? So, some important things for marriage, mga mahal. Number one, don't marry an unbeliever. Yan ang ulit-ulit natin pinag-aaralan. Don't marry an unbeliever. Bakit? You're in the kingdom of light, he is in the kingdom of darkness. Kaya ayaw ng dakilang Diyos yan. Number two, don't marry a man who won't work. Yung ayaw magtrabaho. Seek the man who support you, not you support him. Hanapin mo, mga mahal, yung lalaking maghahanap buhay para sa iyo. Amen ba? Praise the Lord. Don't marry with anyone who's soon angry. Number 4, don't marry a drunkard man. Huwag talaga mga mahal. Dahil ang tawag ng Bible doon sa drunkard man, fool, mangmang. Wala pa po akong nakitang lasenggo na umasenso ang buhay at yumaman. Pero po ba kayo nakita? Lasenggo mga mahal pero yumaman, umasenso. May nakita na kayo? Sasagutin ng Bible po yan, Proverb chapter 21 verse 17 po. Proverb chapter 21 verse 17. Ito po sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 21, versikulo 17. Ang umiibig ng kalayawan ay magiging dukha. Ang umiibig sa alak at langis ay hindi yayaman. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi pala yung mayaman yun, mga kapatid. Mayaman po sa sakit. Sakit sa baga. Sakit sa atay. Amen po. Throat cancer dahil sa sigarilyo, mga mahal. Cancer sa lalamunan, mga kapatid. Nako, mga mahal. Grabe. Kasi pag nag-asawa ka, mga kapatid, hindi ka na makatras. Hindi mo na pwedeng itapon, hindi mo na pwedeng ibalik, mga mahal, kapag nag-asawa na kayo. Kaya, mag-isip ng 1,000 times, mga kapatid. Mag-isip ng gusto, 1,000 times, mga mahal. Dapat, mga kapatid ko, para makasiguro tayo, sundin natin ang Biblia. Ito hindi ka ililigaw. Dadalhin ka nito, mga mahal, sa kasaganaan. Pagpapalain ka. Amen? Praise the Lord! Mga mahal. Sa mga may asawa naman, mga kapatid ko, sabi ng Bible, ang mga mangangalo niya ay hahatulan ng Diyos. Hebrew chapter 13, verse 4, mga kapatid. Basahin natin. Hebrew chapter 13, verse 4. Sa Aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 4, maging marangal nawa sa lahat ng pag-aasawa
at huwag nawang magkadungis ang higaan, sapagkat ang mga papakiapid at mga mapapangalunya ay pawang hatulan ng Diyos. Amen. Yan, mga minamahal ko. Maging kagalang-galang nawa, mga minamahal, ang pag-aasawa, mga kapatid ko. Huwag nawang madungisan ng higaan, ang sabi rito, mga kapatid, sapagkat hahatulan ng dakilang Diyos lahat po ng mga mangangalunya, mga kapatid ko. Sabi ng Bible, kaya kung samantalang nabubuhay ang asawa, mga minamahal, siya'y nakikisama sa ibang lalaki, siya'y tatawaging mangangalunya. Romans chapter 7 verse 3. Datapwat kung mamamatay ang asawa niya, ay laya na siya sa kautusan, ano pat siya'y hindi na mangangalunya, pagaman siya'y makisama sa ibang lalaki. 1 Corinthians chapter 7 verse 27 and 28. Natatali ka ba sa asawa? Huwag mong pagsikapang ikaw ay makakalag. Ikaw bagay kalag sa asawa, huwag kang humanap ng asawa. Ngunit, kung ikaw ay mag-asawa, ay hindi ka nagkakasala. At kung ang isang dalaga ay mag-asawa, ay hindi siya nagkakasala. Datapwat, ang mga gayon ay magkakaroon ng kahirapan sa laman at ibig ko sanang kayo'y iligtas. Bakit sinabi ni St. Paul, mga inmahal, na datapwat ang mga gayon ay magkakaroon ng kahirapan sa laman at ibig ko sanang kayo'y maligtas? Bakit sinabi ni St. Paul yun, mga kapatid? Dahil kapag nag-asawa ka, mga minamahal, maaari 50% na lang ang pag-ibig mo sa Diyos. Hindi na magiging 100%, mga minamahal. Yan ang katotohanan yan. Nag-asawa ka, mga minamahal, Christian din. Kristiyano rin ang mapangasawa mo, mga kapatid. Sabihin ko po sa inyo, mga minamahal, maaari hindi na 100%, mga minamahal, sa mahal na Panginoon. Baka 50% na lang. Kristiyano pa yan, mapangasawa, lalo na kung unbeliever yan. Lalo na kapag unbeliever yun ang pangasawa natin. Amen ba? Talaga, mga minamahal, napakadelikado niyan, mga kapatid ko. Lahat ng pinagsikapan mo, lahat, mga minamahal ko, ng sinimulan mo na paglilingkod, mababaliwala lahat yan kapag nakabitaw tayo sa ating kaligtasan. Kapag nawala ang kaligtasan natin, mga minamahal. Amen ba? Hallelujah. Sabi ng 1 Corinthians chapter 7 verse 32 hanggang 35, datapot ang ibig ko ay mawalan kayo ng kabalisahan, ang walang asawa ay magsusumakit sa mga bagay ng Panginoon at kung paanong nakalulugod sa Panginoon. Ngunit ang may asawa, pakinggan nyo, ngunit ang may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanlibutan kung paanong makalulugod sa kanyang asawa. Kaya sinasabi kong maaaring 50% na lang, hindi na 100%. Kasi palulugdan mo yung asawa mo eh. Eh kung unbeliever yan, mga mahal. Oh. At sumamba yan, mga kapatid, sa mga Diyos-Diyosan. Sasamba ka na rin. Mga mahal, napakadelikado yan, nakakatakot yan. Sabi ng Bible, how shall we escape the fires of hell? Paano natin matakasan ng impyerno kung pababayaan natin ang dakilang kaligtasan binigay ng dakilang Diyos? Mga mahal, sinamahan niya ng mga signs, wonders, and miracles. Nasaksihan natin, mga mahal, sa ating banal na gawain ito, mga kapatid. Nasaksihan natin ang mga miracles sa banal na iglesia ito, mga mahal. Totoong Diyos natin. Kung sa pamamagitan, mga mahal, yung ating nararamdaman, mga kapatid ko, gusto natin ito, mga mahal. Gusto kong mapangasawa ito, gusto ko, mga mahal. Mga kapatid, kapag napahama ka dyan, impyerno, mga mahal, ang naghintay. Sabi ng Bible, where worms diet not and fire is not quenched. Gising pa po kayo? Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid ko. Hallelujah. Mga minamahal, sabi ng Bible, sa aba ng mga nagpapasuso. Sa aba means kahabag-habag. Kahabag-habag ang mga nagpapasuso sa araw na yon, mga minamahal. Bago mag-rapture, tingnan natin, beloved, sa Matthew po. Matthew chapter 24, verse 19. At ihanda po, beloved elder brother Tani, 1 Corinthians chapter 7, verse 29. Dito po sa Aklatang Mateo, Kapitulo 24, versikulo 19, datapwat sa aba na nangagdadalang tao at nangagpapasuso sa mga araw na yaon. Amen. Sa aba ng mga nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na yon. Ayun, mahal. Ito po, mga kapatid, binabantayan dito yung rapture eh. Yung rapture kasi, mga minamahal, in a twinkling of an eye. In a twinkling of an eye. O yun, mahal. Yan ang rapture. Kurap mo lang yung mata mo, yun, mahal, mawala yung katabi mo. Kung palamig-lamig ka. O yun, mahal. Yan ang rapture, mga kapatid.
Kaya sabi ron, may mahal, kahabag-habag yung mga taong nagdadalang tao at nagpapasuso sa araw na yan, may mahal. Bakit? Kasi yung kanilang focus, may mahal, nandyan na lang. Yung kanilang focus, may mahal, puro sa baby na lang, may mahal. Wala na, hindi na makapagbantay, may mahal sa spiritual. Kaya dapat may mahal, ang mag-asawa po ay tumulad daw sa walang asawa. Tingnan nyo, 1 Corinthians chapter 7, verse 29. Sa aklat ng unang taga-Korinto, Kapitulo 7, versikulo 29, ngunit sinasabi ko ito, mga kapatid, ang panahon ay pinaikli upang mula ngayong mga lalaking may asawa ay maging mga tulad sa wala. Amen. Ngayong mga huling araw, mga mahal, huling panahon na po natin, mga kapatid, ang sabi ron, yung mga may asawa, mga mahal, magsitulad kayo sa walang asawa. Mga kapatid. Ibig sabihin, magpakainit na, mga mahal. Oh? Grabe, mga mahal, ang panahon natin ngayon, hindi natin masasabi, mga kapatid ko, kung gaano na lang, ilang taon na lang tayo ditong mamamalagi. Mga minamahal. Malapit nang babalik ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa Matthew chapter 13, mga mahal, verse 35 hanggang 37, ihanda natin yung ating mga musician, yung ating mga awit, mga mahal. Last verse po ito. Mark chapter 13, verse 35 to 37, mga mahal. Tingnan natin, basahin po natin, mga kapatid ko. Ihanda po ang ating mga awit, mga mahal, sa ating awitin. Dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 13, versikulo 35 hanggang 37. Mga puyat nga kayo sapagkat hindi niyo nalalaman kung kailan paririto ang Panginoon ng bahay, kung sa hapon o sa hating gabi, o sa pagtilaok ng manok o sa umaga. Baka kung biglang pumarito ay kayo'y mangarat ng nangatutulog. At ang sinabi ko sa inyo ay sinabi ko sa lahat, mangagpuyat kayo. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid ko. Mangagpuyat, mga mahal, sa English ay watch, magbantay. Mga kapatid, magbantay ang bawat isa, sabi rito, mga minamahal, sapagkat hindi natin nalalaman kailan paririto ang ating pinakamamahal na Panginoon, kung sa hapon, sa hating gabi, pagtilaok ng manok, sa umaga, mga minamahal. Baka kung siya'y pumarito, marat ng kayong natutulog. Ibig sabihin, mga kapatid ko, hindi gising yung ating spiritual, mga minamahal. Nagpapabaya po tayo sa ating kaligtasan, mga kapatid ko. At ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, mangagpuyat kayo. Amen. Magagbantay. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Tayo po umawit sa dakilang Diyos natin. At naway, may mahal pinagpala ng mahal na Panginoon bawat sa atin, sa ating pong aralin sa araw na ito. God bless you so much. Lead me, Lord. Lead me, Lord, mga mahal. Humingi tayo ng gabay sa mahal na Panginoon, mga kapatid. I-guide tayo ng mahal na Panginoon sa lahat ng ating mga desisyon. Lalo, mga minamahal, malapit nang babalik ang mahal na Panginoon, mga kapatid ko. Huwag mo nang hayaan na maagaw ng diablo yung ating kaligtasan. Be wise like a serpent and be humblest like a dove, mga minamahal. Mahalaga ka sa mahal na Panginoon. Very precious ka sa ating mahal na Panginoon. Minamahal. Lahat tayo, mga kapatid ko, tinawag ng mahal na Panginoon dahil special ka, mga mahal. Tagalangit ka, mga kapatid. Hallelujah. Pinagpala ka na ng mahal na Panginoon. Pero kapag sinaway natin may mahal ang bagay na ito, maaring bawiin ng Diyos lahat ng pagpapala niya sa atin. May mahal. Lead me, Lord. Lead me by the hand and let the praise the rising sun comfort through the pain life bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord. Lead me all my life. Walk by me. Walk by me across the lonely roads that I may pace. Take my arms and let your hands
show me the way. Show the way to live inside your heart. All my days, all my life, you are my love. You're the love upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my love. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go along my way, help me take the right direction, take your own. Lead me, Lord, never leave my side. All my days, all my life, you are my love. You're the love upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my love. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my love. You're the love upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my love. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Minsan pa. Walk by me. Walk by me across the lonely road that I may face. Take my arms and let your hands show me the way. Show the way to live inside your heart. All my days, all my life, you are my love. You're the love upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my love.
Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Pasalamatan natin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko, sa mga sandaling ito. Tayo po'y dumalangin sa ating mahal na Panginoon, mga mahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. Hilingin natin sa ating dakilang Diyos, mga mahal, lagi tayong gabayan, lagi tayong pangunahan, mga mahal, maging sa ating mga desisyon, mga kapatid ko, hallelujah, sapagkat sa ganang atin, mga minamahal, maliligaw tayo, mga kapatid, hallelujah. Hindi natin alam, may mahal, ang nakakabuti para sa atin. Hallelujah. Huwag tayo magtiwala sa ating sariling kaalaman, karunungan, mga minamahal. Hallelujah. Hayaan natin ang mahal na Panginoon, mga kapatid ko, ang mag-decide, may mahal, sa ating mga buhay. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, dakilang Diyos. Hallelujah. Sa gitong pagkakataon, mahal na Panginoon o Diyos, pinagkalumos sa amin, Ama, na amin pong mapag-aralan po ang iyong mga buhay na salita, O Diyos. Mahal na Panginoon, salamat sa mga kapatid kong naririto, Amang Banal, dakilang Diyos, salamat, mahal na Panginoon, sa lahat ng mga pagpapalat, biyaya, pinagkalumos sa iyong mga anak, mahal na Panginoon, tanawang mga bagay na ito ay patuloy mo pang, mahal na Panginoon, dagdagan, O Diyos, sa mga pagpapala nila, Amang Banal. Dakilang Diyos, hallelujah, Lord God, higit sa lahat, Amang Banal, ang kami maging matapat sa iyo, mahal na Panginoon, dagdagan mo ang takot namin sa iyo, takot na magkasala sa iyo, mahal na Panginoon, O Lord God. Mahal na Panginoon, ilayo mo, mahal na Panginoon, O Lord, yung mga anak ang mabanal sa mga pagkakamali sa buhay. Dakilang Diyos, ingatan mo, mahal na Panginoon, bawat sa amin, sa Panginoon at panalangin namin, beloved, honorable pastor, mahal na Panginoon, Lord, sumaamin ka lagi, mahal na Panginoon, Lord, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Ipatong natin ang ating kanang kamay sa ating mga ulo, mga mahal, kaliwang kamay patong sa parte ng karamdaman kung meron man, mga kapatid ko, problema, kahirapan, mga mahal, taas ang dalawang kamay. Hallelujah in the name of Jesus, ating sawayin. Hallelujah in the name of Jesus. Sama-sama namin sinasaway lahat ng uri ng karamdaman sa mga anak ng Diyos. Hallelujah in the name of Jesus. Cast out right now. Hallelujah. Cast out. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. Be healed in Jesus' name. Sicknesses and disease, unbelief and doubt, vanity, pride, vain glory, cast out in Jesus' name. Anger, hatred, hallelujah. Doubt, unbelief, hallelujah. Poverty, cast out in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Sicknesses and disease. Hallelujah. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Purihin natin dakilang Diyos. Tumayo tayong lahat, mga mahal. Praise God. Bilang pananampalataya, taas natin ang dalawang kamay. Mga mahal, tayo po'y tatalon 3 beses sabay sigaw ng hallelujah. Praise the Lord mula sa ating mga puso, mga mahal. Hallelujah. 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 Lahat ng pinagpala magsabing, praise the Lord, mga mahal. Purihin ang dakilang